ngayo tagtabang sa Ginoo nga i-bless niya atong church activity. Verse number 1, the Bible says, "Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying," verse number 2, everybody, "Moses, my servant, is dead. Now therefore arise and go over this Jordan, thou and all these people unto the land, which I do give to them, even to the children of Israel." The title of our message tonight, How to Start Right in 2026. How are we going to start right in 2026? Atong tanawon tonight ang kinabuhi ni Joshua when he started his brand new season of his life, as he would be used by God to lead the people from being in the wilderness. Imagine na, for being in the wilderness for not just 1 year, not just 20 years, but 40 years. That's a long time. Imagine na, 40 katuig silang gatuyok-tuyok. Si Joshua ani, paggawas sa Egypt, wa pa'y bungot si Joshua, itumpa ang buhok. Pag-abot sa promised land, can you imagine during the writing of this, 80 anyos na silang Joshua, tiguwang na sila. And yet, gitawag yapon siya sa Ginoo to serve the Lord. And so tonight, how he started his new year, his new ministry, that brand season of his life, nga nainsakto niyang dala ang mga tao ngadto sa yuta nga saad. Father God in heaven, I pray tonight that you will bless this very simple, practical message and help us, Lord God, tonight. Kaming mga imong mga katawhan din sa Faith Bible Baptist Church, that we would start our year 2026, this year 2026 right. Lord, I pray that you would enlighten us through your word. Holy Spirit, magapamuhat ka o makigstorya ka sa matag usa namo dinhi karon sa balay tigumanan. O nagampo ko Ginoong Dios nga ikaw magakuha sa espiritu sa katulugon, kuha ang espiritu sa pagduha-duha. Tigay mi Ginoo kasing-kasing nga mosalig ug motuo sa imuhang pulong karon. Pasaylo mi sa mga sala. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Our message tonight is very practical, and I did not bother to alliterate my message, my points, because I want all of us to clearly understand the message, the content of the message. And so our text tonight shows the new beginning, as I've said earlier, the new beginning of Joshua's ministry. And his ministry is so big. His ministry was so big that he was leading 1 million of people just to enter into that promised land. And remember, wa pa'y teknolohiya sa unang panahon, walay megaphone sa unang panahon, and all of this was done by bare, natural, low-tech voice of men. And yet, pinaagi sa kusog o giya sa Ginoo, Joshua was able to lead the people from journeying in the wilderness for 40 years to until reaching the promised land. The Bible says in verse number 1 that Moses was already dead. Verse number 1, "Now after the death of Moses, the servant of the Lord, and it came to pass that the Lord spake unto Joshua." And here's what God said to Joshua. Joshua, patay na si Moses. Moses, my servant, is dead. Whether you like it or not, he is already dead. Moses died at an age where dili pa siya parehas sa mamatay nga tigulang nga himalat yun na, nga wa na'y kusog, nga nag-organ failure na, nga di na katingog, dalungga na lang, makadungog na lang siya, di na siya ka-istorya, di na siya ka... The Bible says nga ang kusog ni Moses sa una, murag yapon sa diyang namatay siya. His body never changed because of the strength and the power of God. But God said, Moses, tama na, sakto na, dili ka pwedeng mosulod diha sa promised land. And I'm going to use someone to lead the people in the promised land, going to the promised land. And so God said to Joshua, Moses might be dead, and Moses was already dead, but the work of the ministry is very much alive. Namatay na si Moses, pero dili pwede nga mamatay ang buluhaton sa Ginoo. The work of God must continue. What I've said to the people
what I promised to the people must be fulfilled in their very eyes. And pagkabugat sa kinabuhi ni Joshua, pagkabugat sa iyahang responsibilidad. His responsibility was so big as the new leader. He was called by God, being a minister of Moses for many years. Nakasabot si Joshua nga dili sayon ang mahimong leader. Nakasabot si Joshua, nakakita si Joshua how many times the people would attempt to kill Moses. Ning bato sila kang Moses, ning rebelde sila, magreklamo sila, mapulan sila sa mana, magreklamo sila, mangayo sila ani, magreklamo sila kay wa sila'y tubig. Nakita ni Joshua ang dako kaayo nga burden. Isip usa ka leader sa usa ka dako nga mga katawhan. Apan salamat mga kaigsunan nga dunay Dios nga nagtudlo ni Joshua how to start his leadership in this brand new season of his life, unsaon niya nga ang mga katawhan sa Ginoo makasulod sa yuta sa saad. And so tonight we're going to learn these practical ways to start our year in 2026. Number one, a very simple message. Number one, the first practical thing is to move forward. God wants us to move forward. The Bible says in verse number 2, do not dwell in Moses' death. Ayaw na pagpundo. Ayaw na, dili nakapwedeng mubalik sa kagahapon. Patay na si Moses. Humana na ang iyang ministry. Mga kaigsunan, humana na ang 2025. There's no reason nga magdwell pata atong miaging tuig. There's no reason nga mag-nostalgic pata sa niaging mga katuigan. We must move forward. The Bible says in verse number 2, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise! After nilang sigighilak for many days, grieving for the loss of Moses, God said to them, arise and go over this Jordan. Bangon og lakaw. God does not want them to go back to the wilderness. God does not want them to go back to Egypt. Listen to me. Our direction for this new year should be forward and not backward. Muabante ta, muasdang ta, muimprove ta sa itong Kristohanong kinabuhi. Magtinguha ta, unsa pa ang mga butang nga atong mabuhat para sa itong buhi nga Dios. How sad and how tragic it would be, and I do hope nga dili ni mahitabo sa tagsa-tagsa nato nga dili unta ta mo backslide karong tuiga. Amen. Pwede ba nimong ingnon imong tapad rong gabi? Palihog ayaw backslide. Ingna daw bi, palihog ayaw backslide. Hello. Grabe kay mga young people. Uy, dasig kayo, gikag camp, good on fire kayo. Pastor, pag-amit mis Ginoo, pastor. Grabe kayo. Salamat sa inyong mga desisyon, pero nang hinaot ko nga ipadayon ninyo na. Kay ang Kristohanon ra ba naatay battery, kung wa tay charge, mapalong gyud ta. We are to move forward, not backward. The more we should continue, especially in soul winning. Let's win more people to Christ. Let's bring more people to Christ. Let's win them to the Lord. Na mga tao, mga kaigsunan nga gipaagi sa Dios sa atong kinabuhi, magpagamit ta sa atong buhi nga Dios. Di na ta kontento nga maglingkod-lingkod lang ta nga wa tay gibuhat sa Ginoo. Muna na imong kinabuhi sa niaging tuig. Ayaw na buhata karong tuiga. Arise and let's do the work of the ministry. We need more people who are willing to sacrifice. We need more people who are willing to dedicate their hearts, their lives, their talents, their ministries to the Lord. Move forward. Kung sa itong mga kasakit, ayun na. Humana ng tuwig 2025. Nalayos na ang tanglad nga wagi. Ang tadtaran nga na uli, wala na to. Nalata na to. Abante na ta. Sometimes we are tempted to, reminisce the past. And every time nga magunahuna ko ni ana during the time nga usa sa mga rationale nako sa panahon nga namatay si Pastor Nonoy, every time late ang ako ang pag-grieve nako kay
Pagkamatay ni Papang, pagka-Domingo, gi-install din ko as the new senior pastor of the church. Wa gyud ko'y time nga mag-uol-gool kay nganuman daghan kay ding nisulod na rin sa akong una-una, na busy na rin sa construction, na busy sa ministry, and then later on sa dihang ning kalma-kalma na ang mga schedules, and then those were the days nga magsigi kog hilak sa Ginoo, magsigi kog hilak diha sa opisina, maglingkod ko, muhilak ko ako ra isa, magdangoy-ngoy ko, magsigi kog hinumdum sa may tag naa pa si Papang, may tag naa pa akong papa dinhi sa ako ang kilid, mga kaigsunan. And then I said to myself, masking pag unsaon ako hilak, di na gyud to mo balik akong papa. Kay kung buot pa to siyang pabalikon, sigurado ko siya di na siya gusto mo balik dinhi. Ikaw nga tuan na kaglangit, ganahan pa ka mo balik dinhi. Wa nagay gustong tao mo balik dinhi. And I said to myself, Lord, tigahay ko kasing-kasing nga, mudawat ko nga, Lord, wala na akong papa. I have to move on sa kong Kristohanong kinabuhi. I cannot be an effective pastor if I cry every day. Mapiktuhan ang akong kasing-kasing, mapiktuhan ang akong pagtuon, mapiktuhan ang akong mga plano para sa buluhaton sa Ginoo. Listen to me, the best thing that we must do is to move forward. Abanti. Number 2, not only we are to move forward, but we are to claim the promises of God. Pagkasayang sa anak sa Ginoo kung di ka mo claim sa saad sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo, anak kag mayor, maulaw ka mo ato sa opisina sa imong papa sa City Hall. You are a child of God. Anak ka sa Ginoo. Claim the promises of God. Notice what the Bible says. Notice how that it was God, listen to this, it was God who gave them the land. That the land of Canaan. Thus, it was called, or it is called, the land of promise. It is called the land of promise. Ang yuta nga saad. Kay kinsay gasaad ang Ginoo. Because it was promised by God. The Bible says in verses 2 to 3, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, and to the land, look at this, which I, listen to me, which I do give to them. Ang Diyos ang naghatag nila. Ayaw kalimot mga kaigsunan nga kung unsa ang naabot sa tong kinabuhi kana tungod kay gihatag sa Ginoo. Gitugot sa Ginoo nga maabot sa atong kinabuhi because we believe ngingon si Jesus Christ kung ang usa ka papa nga dautan, ang usa ka papa og mama nga makasasala, pero ang ilang mga anak kumangayo og pan, dili tigaag bato, dili tigaag bitin, kung dili tigaan kung unsay gusto, how much more shall the Heavenly Father give to them that ask Him? Ang Ginoo pa nga hingpit siya nga Dios. Dili niya ihatag ang mga gitinguha sa tong kasing-kasing. Munang Kristohanon magampo gyud ta. Amen. Kabalo ka ang problema sa Kristohanon, dili lang gyud ta magampo, dili ta mo claim sa saad sa Ginoo kanato. Verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Again, the word given is repeated again for the second time. Ako nang gihatag kaninyo. They did not earn the land. They did not deserve it. They did not labor for it. They did not toil for the land. Dili sila deserving. Wala gihatag ang yuta kay faithful ang mga katawhan sa Ginoo. Wala gihatag ang yuta tungod kay mga matarong sila. Instead, ingon si Jesus Christ, ingon na pulong sa Ginoo that they are going to claim that land because I gave it to them. Ako nang gihatag kanila, and because I am faithful in my promise. Grabe, maski unsa kagahi sa kasing-kasing sa mga tao. Paggawas sa Egypt sa mga Hudiyo, rebelde. Gipatay sa Ginoo. Ingon ang mga tao nga nigawas sa Egypt, gidala ra gyud mi sa Ginoo ni Moses, gidala ra gyud mi ni Moses diri kay way lubnganan sa Egypt. Mga matay ta dinhi.
Tanawa, unsa tang tuiga na adiri? Ingon ang mga tao, tanawa ha, gikwinta nila daan, ha? 5 ka tuig na ta diri sa wilderness, aha man ang promised land. Pataka ra gyud ni si Moses, wa ni kabalo sa agianan. Tara, mamalik tag Egypt. Can you imagine that? Gahi kay sila kasing-kasing. God could have wiped them out. But instead, naluoy ang Ginoo sa ilang mga anak. So katong mga natao sa wilderness, maoray nakasulod sa promised land. All of them nga naa sa Egypt nga ning gawas, wa gid sila nakasulod. Except ni Joshua o ni Caleb. Ngano man, kay ang mga tao, ang mga Hudiyo gahi og ulo. Listen to me. Dili ta tubagon sa Ginoo kay mga faithful ta. I cannot say that I am faithful to the Lord. I do not deserve to be in the ministry. Apan salamat nga dunay Dios nga matinumanon sa atong kinabuhi. Tonight, why don't you start to claim the promises of God? As we read our Bible, dili ni decoration lang. Hangtil today, naapay mga Kristohanon nga atong mentality, murag ang Bible, pampaswerte. Ibutang sa tindahan, abrihan, itapad ang iring, then itapad ang katong tambok nga dakog tiyan, nga naay kwarta na sensilyo. Murag ang Bible, pampaswerte ra ang Bible. Why don't you start to read your Bible? Pwede na to kuha ng mga bata, ay kay makadisturb kayo. Why don't you start to read the Bible and claim the promises of God? Start reading your Bible and claim the promises of God. Again, they were not in the promised land because they are faithful. Deuteronomy chapter 9 verses 4 to 6. Deuteronomy chapter 9 verses 4 to 6. The Bible says, "Speak not thou in thine heart, after that the Lord thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the Lord hath brought me in to possess the land. But for the wickedness of these nations, the Lord doth drive them out from before thee." Ingon ang Ginoo, ayaw mo pag-ingon nga tungod kay matarong mo nang naako aning gitigaan ko sa Ginoo ani nga yuta. But God said, tungod kay ang mga tao lumulupyo sa Kanaan, mga tao nga nagsimbag Diyos, I will drive them out from before thee. Notice verse number 5. Verse number 5, I want all of us to read. Everybody go. "Not for thy righteousness or for the uprightness of thine heart dost thou go to possess their land, but for the wickedness of these nations, the Lord thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob." Verse number 6, "Understand therefore," tanaw ang isang Bible ha, "Understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness, for thou art a" what? Mga tikig mog liog nga mga tao. Abi ni mo no? Kung magpasikatay lang ta, di gyud ma-impress ang Ginoo tong kinabuhi. Pero salamat nga ang Dios matinumanon siya sa iyahang mga pulong ug sa iyang mga saad kanato. Tonight, why don't you claim the promises of God? As you go to the Lord in prayer, humble yourselves and say, "Lord, I do not deserve nga imong paminaw ng akong pag-ampo, pero Lord, I appeal to your mercy. I don't pray because I am faithful. I don't pray because I am righteous. Just like that publican, God be merciful to me, a sinner. Lord, kaluy ko. Magpakiluoy ta sa Ginoo kay ang Dios nag-ingon nga siya maluluyon nga Dios. Dios nga puno sa grasya.
Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 8, the Bible says, "The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people, but because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Usay mas motuo pa ta sa saad sa politiko kaysa sa Ginoo. Usay mas motuo pa ta sa saad sa tong mga bana o asawa o sa atong mga uyab kaysa sa Ginoo. Claim the promises of God. Mura gyud ka gihapon sa tuig 2026 kung hangtod karon di ta magkinabuhi sa pagtuo pagsalig sa mga saad sa Dios. Here's what Joshua proclaimed with regard to the promises of God. He proved to God that He is a faithful God in His promises. Joshua chapter 21, verses 44 to 45. Joshua chapter 21, verses 44 to 45. Here's what the Bible says. Ang tanan magbasa. Sa Sinugdanan, chapter 1, padulong sa promised land. Chapter 21, naana sa promised land, giclaim na nila ang promised land. And verse number 44, notice what the Bible says. Bulahan ang Kristohanon nga ning-claim sa saad sa Ginoo. Verse number 44, ang tanan magbasa, go. "And the Lord gave them rest round about, according to all that He sware unto their fathers." Paminaw mo, dili bakakon ang Dios sa iyang mga saad. Kung hangtod karon mahadlok pa kang mosunod sa Ginoo, I will tell you, ikaw ang luoy nga Kristohanon kung talawan ka mosalig sa saad sa Dios. The Lord says, and there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Verse number 45, what a wonderful verse. Everybody go. "There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto all," or unto the house of Israel, "all came to pass." Another one, 1 Kings chapter 8, verse 56. This statement was repeated again. 1 Kings chapter 8, verse number 56. Ingon ang pulong sa Ginoo, "Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel, according to all that He promised. There hath not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses, His servant." Pagkaway pulos, masigitag bit sa Bible, kaya di ka mutuo ng Biblia, nagsaad sa Ginoo, dili ka mutuo sa saad sa Ginoo. Hello? Magbasa-basa kag Bible niya, dili ka mo claim sa saad sa Ginoo. Claim the promises of God. Remember to claim the promises of God. As you pray to the Lord this year, quote verses in the Bible. Lord, niingon ka ni sa imong pulong. Lord, tumanan ni sa akong kinabuhi. Pangayog kaluoy sa Ginoo. A child of God must never shrink from claiming the promises of our sovereign, all-powerful God. Usay, malupig pa ta sa mga Katoliko. Grabe, dumugon pa ang Nazareno, Black Nazareno. It's up. Tabangi ko para maulian akong tatay. Pak, it's up. Ang Kristohanon, walihan mo spulong siya. Amen. Ambot, kung tinuod ba pod? Ambot lang, depende lang sa Ginooan eh. Usay malupig ta sa mga tao nga way Ginoo. They place their faith on the wrong things. Kita pa kaha nga sakto ang butanganan sa tong pagtuo. Nga nagsimba ta og nag-alagad sa tinuod nga Dios. I hope tonight that you can be encouraged with these verses. Hebrews chapter 10, verse 23. Hebrews chapter 10, verse number 23. The Bible says, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering." Without wavering. Now read that open and close parenthesis. Everybody go. "For He is faithful that promised." Matinumanon ang Dios nga nagsaad
kanato. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Sometimes when we pray, as if wa nakadungog ang Ginoo nato. Karong tuiga, kung magampo ka sa Ginoo, tuhui nga ang Ginoo naminaw sa imong alampuanan. Kung sa'yo magampo ta, murag wala naminaw ang Ginoo nato. Kasi nagampo na to, murag wa tagampo. Ginoo, palihog ko ang kaldero. Ano sa kaldero? Ano kay? Nagampo ka, imong huna-huna ang imong linungag. And this is the confidence. Can we read this together? Verse number 14, everybody go. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Basta kabubuton gani sa Ginoo, ihatag yun na sa Ginoo nimo. Verse number 15, the Bible says, and if we know that He hears us, did you know that He hears your prayer? When you come to the Lord, do you believe that He hears you? And that's the reason why dili ta magyama-yama aning Santa Maria inahan ko sa Dios kaluoy mi mga kasala. Santa Maria inahan ko sa Dios kaluoy mi mga kasala. Ang galag ni talbulan no gikuan magsigig balik-balik because they think that they would be heard by much speaking. That's what Jesus Christ said. Apan kitang mga Kristohanon, when we pray to the Lord, we open our hearts to the Lord. Nakigstorya ta sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Dili ta magyama-yama, dili na to singgitan ang Ginoo. Because every time we kneel down and talk to God, He hears us. Ingon gani ang Bible, wa pagani ka nangayo, kabalo na ang Ginoo sa imong pangayoon. And if we know that He hears us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Claim the promises of God. Claim, Lord, anak ko nimo Ginoo. Tabangi ko Ginoo. Pagdala sa akong panginabuhi. Tabangi ko pagdala sa akong pamilya. Lord, tabangi ko Ginoo. Maluoy ka. Lord, patubo ako sa espirituhano. Gamita ko Ginoo. Usay pamati nimo wala kay pulos, murag dili ko magamit sa Ginoo. Lord, kay bugo ko, kay ingon ani ko Ginoo, wa ko'y kaalam Ginoo, pobre rami. Usay magunahon ta ni ana, pero ang saad sa Ginoo mga kaigsunan, i-claim nga pwede kang gamiton sa Dios. Number 1, move forward. Number 2, claim the promises of God. Number 3, remember the presence of God. Moni ang wala sa Kristohano no say. Abi ni mo no, si Joseph walay Bible ato nga time. Si Joseph wala siya church ato nga time. Walay pastor, walay Bible, walay pastor, walay simbahan, walay ginikanan niya nga tuwa siya sa Egypt. Pero si Joseph, doon na siya usa ka butang nga mo'y hinungdan nga nagtarong siya. Kay kabalo siya nga ang Ginoo naglantaw niya. When he was tempted, in the book of Genesis chapter 39, Genesis chapter 39, notice what the Bible says. Before we will go to our text, Genesis 39, nisulod lang sa kong huna-huna. Genesis chapter number 39, I try to memorize this. Genesis chapter 39, ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 8. Verse number 9 rather. Genesis 39 verse number 9. Look at this. Again ha, si Joseph walay pastor sa Egypt, wala siya'y simbahan, wala siya'y Biblia, wala ang iyang ginikanan, siya ra usa dito sa Egypt. Pero sa dihang naabot niya ang pinakalisod nga temptasyon. Here's what he said. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. Look at this. How then can I do this great wickedness and sin against God? Maski tuwa siya sa Egypt, wala gyud gikalimtan ni Joseph nga dunay Dios nga naglantaw niya. Listen to me. Ang problema sa Kristohanon malimot ta nga dunay Dios nga nakakita nato kanunay. That's why if we want to start right this year 2026, remember the presence
of God. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, it is through the presence of God that we are reminded to do that which is right. Pila ka mga pamilya ang maproblema sa ilahang mga anak kay dili magtaro og eskwela moadtog laing dapit. Nay mga anak mga kaigsunan nga pag-abot dinhi sa simbahan tarong kaayo pero ning adto sa gawas way klaro ang kinabuhi. Way simba-simba, maminaw og worldly music, makuyab-uyab og unbeliever. Pag-abot sa simbahan, murag buotan kay tan-awon, nalimot sa presensya sa Ginoo. Dunay Dios nga naglantaw diri og gawas sa simbahan. And I will tell you this, mag-ani ragyog ka sa imong binuhatan, I will tell you. Let it be said that I did not fail to preach what is right in this pulpit. The presence of God is very important. Di man gyud ni, masking pagwala sa imong kiliran pirmi ang imong asawa, mga bana, pagtarong gyud sa imong pagkabana. Pagtarong sa imong pagkaasawa. Pagtarong sa imong pagkaanak, maski way ginikanan nga maglantaw nimo. Kay dunay Dios nga naglantaw nato kanunay. Notice what the Bible says. In verse number 5, Joshua chapter 1, verse number 5, God reminded Joshua, kuyog ko ninyo. Pagkanindot sa saad sa Ginoo. I hope and pray this evening nga dili nimo malimtan nga kuyog nimo ang Ginoo karong tuiga for the year 2026. Verse number 5, ang tanan magbasa, go. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Pastor, si Joshua raman ang giingnan anak pastor nga ang Ginoo mag-uban niya kanunay. Sa ako adre pastor karon, niingon ba ang Bible pastor nga apil ko karon? Ingon ang Bible in Hebrews chapter 13 verse number 5. Notice what the Bible says. Everybody read. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, kusgag basa, I will never leave thee, nor forsake thee. Pagkanindot, kung sugdan nato ang atong tuig, nga conscious ta nga ang Ginoo nag-uban ka nato. Sa imong pagtrabaho na ang Ginoo nag-uban nimo. Pagkanindot church nga di nakamahad, usay no ang Kristo mahadlok ta sa ni maglakaw ta, magbiyahe ta, ayaw kalimot nga ang Ginoo nagkig-uban kanimo. Sa imong pagpanginabuhi, ang Ginoo nakig-uban kanimo. Sa ministry, ang Ginoo nakig-uban kanimo. Sa imuhang kagul-anan, ang Ginoo nakig-uban kanimo. Sa imong mga problema nga moabutay, nakig-uban ang Ginoo kanimo. Remember the presence of God. And that was the key to the victory of Joshua. That even though ang ilang mga kontra, mga higante, ang ilang mga kontra, mga kaigsunan, mga dagkong mga tao, mga powerful nga mga katawhan, unya sila, mga ordinaryo ra nga mga tao, pero ang nakadakog kalahian, kay maski gamay lang sila, pero ang Dios nga nakig-uban nila dako nga Dios. The question this evening is this. Will you start to believe in 2026 that God will be with you? That's why we pray every day. That's why we communicate to God. Kung nagtuo kag nagsalig ka nga ang Ginoo nakig-uban kanimo. Remember the presence of God. Number 4 and the last. If you want to start this year right, be strong and courageous to obey God. Abi nimo no, usa sa mga lisod buhaton sa Kristohano ng pagsunod sa Ginoo. But God encouraged Joshua. Joshua, I know it's difficult. Anig abot nimo dadto, laliman ka, ang unang gipabuhat sa Ginoo nila, mutabok sila sa Jordan River. Ang Jordan River, one of the largest rivers in Israel. During the time nga tabok sila, nag-overflow ang banks sa Jordan River.
Sa ato pa dako kaayo ang Jordan River. Unya patabok ko nimo mga tao dito kusog kay tubig. Pero ningon ang Ginoo, paunhan ninyo ang mga pari magdala sa Ark of the Covenant, patinduga sa tunga sa river, kay makakita mo sa gahom sa Ginoo. And tuod man ning sunod sila, paghunong sa mga pari nga nagbitbit sa Ark of the Covenant, ang tubig ning atras. Ug ning agi sila sa uga nga yuta. Kung talawan ta mo sunod sa Ginoo, mura gyud ta karon tuiga og miaging tuig. But if we are to be strong and if we are to be courageous, God will do great things sa atong kinabuhi. So God said to Joshua in verse number 6, be strong and of a good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Di sa yun, oy. Na may mga daghang bakante din sa pagidan. Sulay dag puyo daw dihabi. Sulay daw og puyoan ng mga balaya. Kaya ba nimo? Magigpatay ka, mangilog kag yuta din ha. Nangilog raman to sila yuta, di man to ilaha. Pero they were courageous to obey God. Because God says, obey God. Una nga, kung gistorya sa pulong sa Ginoo, ay kahadlok sa pagsunod sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa pagsunod sa iyahang pulong. Look at this. Verse number 7, only be thou strong and very courageous. Talawan pagyapon ka mo salig sa Ginoo sa imong panginabuhi. Sugdi karon og salig ang Ginoo. Adlo ko muhatag sa kuntays kay basin unyag maapikhan unya ko, maglisod unya ko, unya na lang. Dili gyud nimo makita ang trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Be thou strong, be thou very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. And this is the thing that they forgot to do. Pag abot nila sa promised land, nakakita sila sa mga tao nga nagsimbag Diyos-Diyos, mga kaigsuunan, gikapoy sila sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo. And they followed the practices of the unbelievers. Kaning pagsunod sa Ginoo, kinahanglan tag kusgan ta, kinahanglan desidido ta, kinahanglan lig-on ta nga mosunod sa Ginoo. Dili ta magpapaling-paling sa pagsunod sa tong Ginoo. So here are the things tonight. Unsay hinungdan nga mababaga ng atong pagsunod sa Ginoo. Number 1, what hinders us from obeying God? Una sa tanan, mahadlok ta nga ma-misunderstood ta sa mga tao. Ikaduha, we are afraid to disappoint the people around us. Pagkapait sa Kristohanon kung magpahimuot kag tao kaysa magpahimuot sa Dios. Dili nimo ni buhaton kay maikog ka niya, wa ka naikog sa Ginoo. Hello. We are afraid to be ridiculed. That's the third one. We are afraid to be ridiculed because we are different. Kana bitaw magkinabuhi kang lahi, yaga-yagaan ka, bugal-bugalan ka. Kasulayan mo anak. Yagaan ka, bugal-bugalan ka. Sa mga ikaw ra usa nga naluwas sa iyong panimalay, I know dili sa yun ang imong kinabuhi. Ikaw ra isa naluwas, imong tibok pamilya way Ginoo, and you go there and you want to do that which is right. Yagaan ka. Bugal-bugalan ka. The fourth one is this, what hinders us from obeying God because we are afraid that it is never worth it. Usay pamati na to, murag dili ang ayan, dili worth it nga mosunod sa Ginoo. Murag mas nindot pa nga magbuhat og sala kaysa mosunod sa Ginoo. Wa nimo nakita nga ang mga tao nga nagbuhat og dili maayo naghilak pag abot sa unahan.
Ang imong nakita ang ilang kalipay, nakita nimo ang ilang enjoyment, pero wala nimo nakita sa unahan. Wala nimo nakita nga sa mo sunod ka sa Ginoo. Yes, lisod sa sugod. Yes, lisod, pero dunay Dios nga makiguban kanimo. We are afraid. Number 5, we are afraid because we fear the people. Mahadlok ta sa tao. Mahadlok ta mo sulwining kay isog kay gnawong, no? Amen. Mahadlok ta mangimbitar kay mura og lahi man. Pero balay nga gahiri. Ayo, may buntag. Nakay oras dia, dam. Pero nindot nga ni kay balay. Ayo, ma'am. Na-tracks, ma'am. Oh. Pwede ta makashare gamay, ma'am. Mahadlok ta. Munang ang pagsunod sa Ginoo kinahanglan nagyud tay kaisog. Di gyud ta dapat talawan. What hinders us from obeying God? Number 6, we become tired of obeying what is right. Especially when you are the only one who is doing it. Kapoy na magtinarong. If you cannot beat it, if you cannot beat them, join them. Kumopledge na lang ko. Sayo-sayo na lang po ko diri gamay. Waslan ako na lang manusa. Okay ra ni kausar bitaw ni. We are tired of doing that which is right. Another thing that hinders us from obeying God, and this is a warning to all the Christians nga naay nagbuhat kag matarong, nagtinarong ka sa niaging mga katuigan. Usay ang hinungdan nganong dili ta magtarong mosunod sa Ginoo for the year 2026 tungod kay we are too proud of what we have achieved in the year 2025. Sa una ako sa una sulwining po ko sa una. Karon kamo na ron sulwining. Ako relax na ko. Wow, sana all. Nay retirement ang pagpangalagad sa Ginoo. Ako sa una nangalagad po ko. Okay na to. Kamo na po ron. We are complacent of our past obedience. Sultian ta mo, ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi nas pagpangalagad sa Ginoo. Even if you have all the riches of this world, wa ra na katunga sa tinuod nga kalipay nga ihatag sa Ginoo sa mga Kristohanon nga nagpagamit para sa iyang buluhaton. Kung unsa ang imong gibuhat sa Ginoo, be like Apostle Paul. When Apostle Paul said, I count all things but dung, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of thy high calling in Christ Jesus. I hope and pray nga dili ka kontento sa imong gibuhat lang para sa Ginoo sa niaging tuig. Let's do more for this year 2026. Amen? Amen? Kung nangabi kag kalag sa naiging tuig, karon balik ta pangabi ko kalag. Sunod ta sa Ginoo. Padayon ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 8, it hinders us. What hinders us from obeying God? Number 8, because we think that we are better than God. Usahay no ang Kristohanon nganong dili ta mo ampo. Dili ta mangonsulta sa Ginoo sa ato mga desisyon sa kinabuhi. Kay murag pamati nato mas nindot pa ang imong plano kaysa sa plano sa Ginoo. Mas nindot pa ang imong kabubuton kaysa kabubuton sa Ginoo. And be careful. Naay mga butang nga pamati nimo nindot pero kalaglagan day sa unahan. That's why this year let me encourage you. Learn to obey and submit to the will of God. Ang kabubuton sa Ginoo may pinaka-importante. That's the safest thing to be with, to be in the will of God. Number 9, what hinders us from obeying God, and this is very true, tapulan ang Kristohanon. Tapulan. Tapulan mo basag Bible. Og nahilom na sila. Tapulan ta. May lang ta og kiat og laag abdik pa kaayo. May lang
May lang og mga outing-outing, fellowship. Grabe oy. Pero basag Bible. Basa tag Bible, unya na. Busy pa ko. Niya mo ginalantaw, mukbang raday. Mga kagang kaunon. Mga kalambat. Ito mga kalambat oh. Mga isda kalambat. Ito lang nakuha natin kalambat. Sige kaglantaw. Ang imong mata na mula na lang. Ay kung ing nagmubasa pagkag Bible. Moana na ka. Ugma na lang. 2027 na lang. Ang nasa mong utok, kalambat ra gyud gihapon. We are lazy. We are lazy to pray. We are lazy to win people to the Lord. We are lazy to do things for God. Salamat nga ang Ginoo wa siya nagtinapulan nga ning aswat sa cross ug nagpakamatay para sa ato mga sala. One of the things that I'm preparing for my message this year 2026 is how are we going to handle technology. Technology is that is one of the pressing concerns of the members of the church today. Grabe ang teknolohiya. Muna ni ang bag-ong Diyos karon sa mga Kristohanon. And how many Christians are insulting God because you cannot put away that cell phone, that smartphone. Ultimo malibang na cellphone. Ultimo maligo, magsaga ng video. Pila ka mga young people karon ang maayo untag utok pero wa na ka mag-eskwela. Why klaro ang eskwela? Kay nabuang sa cellphone. Pila ka mga Kristohanon karon ang tarong unta pero kay nakaagi ang reels sa usa ka sikat nga vlogger nasa comment section ang link. Paldo mo ani, click na. Ikaw pod pislit mo ka, kani, paldo na ni. Hangto ni sulod kag sugal. I hope and pray nga way ning sugal din ni ha. Ay pastor, muhatag ko sa kong tithes pastor. Mag-mission po ko, imo na lang na, ay na lang na iapil-apil din eh. Kay dili gyud na sakto nga ginikanan sa kwarta. Ang sugal karon naa na sa device. Am I right? Dili sayon ang magpastor karon nga mga panahon. Grabe ang battle karon sa pastor sa pagwali unsay angay ipakaon sa mga katawan. And this is a pressing concern. Can you imagine what will happen to the next generation kung nangabuang na sa cellphone ang mga Kristohanon? What will happen to the future generation of believers? Kung kita mismo mga adult, dili ta ka disiplina sa atong kaugalingon, no say may lang ta mamadlong sa tong anak, kita pud utro pud tang badlongonon kayo. What will happen to the next generation kung dili na to sila tudloan sa pagdisiplina? Ay wala na. Imagine magsimba, mag-cellphone ka. Imagine magsimba, mag-Facebook ka din ha. Are you insulting God in the church? Okay ra nimo na. There's something wrong with your Christian life. You must repent of your lifestyle. Cellphone ka, nana ka, reels ka niya, nagwali na sa pulong sa Ginoo. Pasilag na ang Ginoo din, magdi ka kilatan din ha. Insulto na oy. We become lazy. Ug mo ni ang usa sa hinungdan ang ato mga gadgets nato. I hope and pray nga tigaan ko sa Ginoo og kaala mo sa una pagwali. Kay wala ra bagay verse sa Bible nga thou shalt not smartphone. Thou shalt not Facebook. Sige lang kay ako nang pangitaon karong gabi. Napakoy pila ka mga adlaw. Pangitaon gud na ko na thou shalt not TikTok, no? Pangitaon ako na tanan. But I believe with all my heart that it is important for Christians to have discipline.
with our gadgets. Usay Kristohanon, mura na tag mga ADHD ba, no? Mura na tag ADHD, di na ta ka-focus. Gabasa tag Bible, kanang atong cellphone, kung dili na to na i-silent na, mura gyud ta og mga iring, ting, ting. Unya, ikaw lami na kayo ang gibasa, unya paghumana, ang imong mata, asa kong unahon, diri na lang sa ako, naarabitaw ni Pirmi. We are lazy. Number 10 and the last, what hinders us to obey God or from obeying God is this. Number last is this. Kung ang Kristohanon mag-indulge ta diya sa sala. When a Christian is indulging into sin, it cuts our sensitivity to the will of God. When we are indulging into sin, dili pwede nga ang imong isa ka tiil nagbuhat og sala unya imong isa ka tiil nagsunod sa Ginoo. When you cannot feel something in your body, there's something wrong with your body. Anaon na sa doktor imong tuhod. Do you feel anything? Anaon sa imong mama imong dalunggan, do you feel anything? Pero ganig ang imong kamot na buuan na gani nag-irinit tubig nga gabukal unya wa kay bation pagpa-check up na lang kay basin giliporsin na ka. There's something wrong with us kung dili na gani makigstorya ang Ginoo nimo sa mga wali dinhi sa church. Muna na ang time nga muiyak ka sa Ginoo. Pasabot ana, there's something wrong with your Christian life. Basin unya og naa kay gibuhat unya mo'y nakhinungdan nga mababagan ang paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Folks, listen to me. What a blessing that we have the instruction of the Word of God to start this year, 2026. Be courageous and be strong to obey God. Read your Bible. Balik ta sa pag-ampo. Balik ta sa pagtarong sa pagsimba. Aning magsimba ta din ayaw mo pag-silpon-silpon din ha. Tigaan na itong respeto ang Ginoo ang atong gisimba din Wa may problema kung nagpicture ka, kung nag-notes ka. I understand that because I even use technology. I use my iPad to take notes. Pero kung naa ka din na, nag-Facebook ka, ayaw insultuha ang Ginoo Unya magampo-ampo ka sa Ginoo. Lord, i-bless ko Ginoo. Lord, ikuan. Unya mangluod ka sa Ginoo. Dito bago imong pagampo. Imong i-blame ang Ginoo. Look at yourself. Be strong and be courageous to obey God. I hope tonight that in this very simple message, number 1, move forward. Number 2, claim the promises of God. Number 3, remember the presence of God. And number 3, be strong and be courageous to obey God. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Ginoong Diyos, salamat Ginoo sa imong pulong nga gamhanan. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. I pray tonight